Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive pa o negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong page of wands, queen of swords, hangman. Dalawa yung court card, kaya energy na lang sila. Alamin natin itong page of wands. Pero bago natin alamin ang page of wands, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong, minsan, nauna to, bago to. Minsan naman, akala ko hindi sila magkarugtong. Ito, hindi kasi magkarugtong. So, akala ko hindi rin magkarugtong dito. Pagdating dito ko na-realize na magkakarugtong pala sila. May times din na ito magkarugtong. Pagdating dito, hindi. So, depende. Depende sa kung anong lalabas na cards mamaya at kung saan ako dadalhin ng intuition ko. Pero ito, hindi to pwedeng mauna. Kasi usually ito yung future outcome. So, alamin natin ang page of wands. So, page of wands. Court card din, para yung page of pentacles ito. 6 of wands. So, dahil hindi ko magets, kaya magdadagdag pa tayo ng other information. Ayan, tumalsik. Teka lang. Eto, tumalsik yung fish. Kaya na baka nasira. Hindi naman. Thankfully. Kasi pag tumatalsik, nasisira eh. Kasi tumatama yung edge sa floor. Eto kasi mga bata. Eto, bata rin to. So, malaki chance na may bata or isip bata. Teka. Isipin ko muna. Ano ba to? Maraming pwedeng case. Sabihin natin mangyayari pa lang. Sabihin natin may custody para sa mga anak. Inilaban yung custody. Or tawag doon, naghiwalay. Kanina mapupunta yung anak. Custody din ba yun? Teka, hanapin ko lang sa internet. Ano ba Tagalog ng custody? Parang naririnig ko ng pag-iingat. So, sabi sa Google Translate, pangangalaga. So, custody ng mga anak, pangangalaga ng mga anak.
So, whether naghiwalay sila, kanina mapupunta yung anak, or iniwan ng magulang. I mean, siyempre, dalawa yung magulang. 'Di ba? Yung nanay tatay. So, let's say iniwan yung mag-ina, let's say ganon, o mag-ama. For some reason, siguro sumama sa kabit or di lang sila magkasundo. Ngayon, inilaban sa court. Kanina mapupunta yung custody or yung Tagalog pangangalaga. Ayun. Or inabandon na. May case kasi ganun eh. Usually naman lalaki, di ba? Yung nag-abandon ng anak. Oh, who knows? Pwede rin namang babae. Pero kasi ang parenting ay dalawa sila, malamang. Dapat dalawa silang responsable sa gastos. So, ngayon kung ipa-file ng case para magsustento, ganun. So, kung ganun ang case, yung case ay iikot sa mga anak. Sustento, pera, or kung kanino mapupunta, yung pangangalaga. Kung ilalaban nga, malaki ang chance ng success sa panig ng Virgo. Let's say ganun. Or kung di man para sa inyo to, at halimbawa tumama sa ibang tao, particular sa malapit sa inyo or kakilala, yun nga, ganito yung case, di baka para sa kanila to na inilaban yung case para sa mga anak at magiging successful, victorious. Queen of Swords pala. Ngayon, ibang case ang matrikula, pambayad ng matrikula o pambayad ng tuition fee. So, regardless kung nasa ang bansa, ang iba sa inyo, kasi sa Pilipinas, parang pabakasyon na. Ewan ko sa college, kung paano sistema. But anyways, nakalimutan ko na kasi. Kaya na ba kami nagbakasyon tuwing college? Pero again, regardless kung nasa ang bansa ang iba sa inyo at may pasok pa rin, ayun nga, may pang tustos dito. May budget pang tuition fee. Ngayon, kung di literal na tuition fee, di may pera pang gastos sa mga pangangailangan ng anak. Kasi nga, may double page tayo bata kasi yun. Kasi ito pa, bata. Mga pangangailangan, hindi naman natatapos yung babayarin. Di ba, pagkain ng anak, damit, so, bukod sa gastos sa pagpapaaral, yun nga. Bilang mo pa vitamins, check-up. So, yung mga kailangan ba? Mga kakailanganin ng batang to, mabibigay naman dahil magkakapera. Ibang case din may lumayas na anak. Babalik pa yan kung gano'n ang case. Lumayas o napatropa at nawala na, babalik pa yan. Kung gano'n ang case. So again, general reading to, marami akong naisip na pwedeng case o scenario. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa inyo, whether nangyayari na or mangyayari pa lang. Pero sa dami ng sinabi ko,
more likely sila magkakarugtong, pero depende kung ano, may uulit na scenario. Ngayon, Queen of Swords. So, sabi ko nga, dalawa tao, di energy sila. Energy tong Queen of Swords. Pero kung may Queen, di literal na Queen. Walang another Queen. Meron tayo ditong Queen of Swords, di ba? Magician, King of Pentacles. So, hindi nga siya tao, ano? Energy. Kaya lang pareho ang court card wala to. So, sabihin natin may tendency sa part na to na ma-manifest ang kanilang gustong mangyari or wish sa pamamagitan ng tulong mula sa ibang tao, ano pa ba? May manifestation. Kasi may ano tayo dalawang court card. Ngayon, sabihin natin may encouragement. Ano ang tawag doon? May encourage ang iba sa inyo ng ibang tao para boost ang willpower ng iba sa inyo na gawin ang nais. Parang ganoon may mag-cheer ba? May mag-cheer sa inyo or mag-encourage ng mga taong malapit sa inyo na ipagpatuloy ang gustong gawin or magkaroon ng willpower para i-manifest ang gustong mangyari or i-create ang kanilang dream. Ngayon, let's say makakabangon ng iba sa inyo mula sa problema nila dahil din sa tulong ng ibang tao. So, tutulungan kayo ng mga taong to mag-adapt sa sitwasyon. Seminar. May dito, sitwasyon na parang attend ang iba sa inyo ng seminar, training, coaching program, meeting, appointment, parang may grupo or hindi lang kayo, di tatlo, di grupo nga kayo, tapos dalawang tao or more than 2 people magsasama-sama, parang brainstorming. So again, seminar, gathering, may ibang case din na yung for a cause, ano matawag dun? May gagawin for a cause, charity for a cause, o ganun yata yun, donation for a cause, yung magsasama-sama yung mga tao para i-manifest ang gusto nilang mangyari, like rally, pwede rin, o protest, magpo-protesta sila, ewan ko ba, pero pwede rin kasi.
Anyways, The Hanged Man. Ano naman to? So, hindi na sila nagdugtong-dugtong kasi ang dami kong senaryong naisip. Wala tayong clear direction. So, ano tong Hanged Man? Meron pa naman. Lalabas ko tong isa pang deck. So, doon baka magdugtong-dugtong na yung mga kwento. Pero sa case na to, hindi nagdugtong eh. So, Hangman, 10 of Swords. Oh, 6 of Swords. Kaya lang may ilaw dito eh. Hindi ko na maayos. Kasi, ano na siya, fix na yung ilaw. Fix yung lugar niya, hindi ma-move. So, hangman natin, kinlarify ng 10 of Swords. 6 of Swords. Hangman, 10 of Swords. Eto, lalagyan ko ng ibang senaryo. Pero mas maganda sana kung ito yung nandito. Ito parang ito lang 10 of Swords, no? May ending. Kaya yun. Ano to? Kasi siya eh. Isip ko kung separation ba to. Separation or ghosting. Walang reconciliation sa ngayon. Natangman to. I-card yan ng waiting period. Solitude. Iniisip ko siya eh. Separation, ghosting. Lalo na kung lalaki yung nanonood at ang partner niya ay malamang babae. Sa bagay pwede rin lalaki. Pero sa case na to kasi most likely babae na nanay na. So, yung partner niya, nanay na. Yun nga, asawa niyang may anak sila. So, kung naghihintay ng communication ng iba sa inyo mula sa babaeng may anak na, regardless kung sino yung nanonood, babae ba o lalaki. Kasi, di ba, maraming gender ngayon. Pero kung ang partner niya ay may anak na, at karon sila ng miscommunication, no contact, ghosting, reconciliation, reconnection, posible ba malabo pa eh kasi nga waiting period. Pwede rin siyang financial recovery. Hindi pa posible eh. Or kung may hinihintay siyang pera, nangutang siguro siya, hihintay ng feedback. Ganon. Makukuha na ba ang pera? Wala pang result. Dahil hanged man nga.
So, dahil rumble sila at walang naging clear na direction, kaya kukuha pa tayo ulit ng ibang detalye. So, sa case na to, baka magdugtong-dugtong na yung mga kwento. At baka makarelate ng iba sa inyo kung di kayo makarelate sa kanina na spread. So, kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung mga clue. Nasa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Pero sa case na to, itong bida natin lalaki, pwede rin babae kung extrovert. Ano to single, separated, byuda, or baka ex-partner to ng iba sa inyo. Okay, so case basis. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, base sa self-made clues. Kung hindi applicable, di baka para to sa someone na malapit sa inyo. And ano to, 7 of Pentacles, pero baliktad. Knight of Swords, Nine of Swords. So dito may babae. Bakit may babae dyan? Kaya lang, pareho silang court card. So, hindi sila tao, kundi energy. Pwede rin naman mga tao, pero tingnan natin kung anong mabubuo kong sitwasyon. Ano nga nangyari dito? So, dagdagan natin ng information. Hindi ko magets. Ano nangyari sa mga to? Ayan. O, dito lalaki. Ito rin yun ito pala. So, ito yung bida natin. Siya pa rin to. Kasi may case na iba yung napipick up nating energy. So, dito, energy niya to. Ay, anong meron? Anong ulit yun? So, anong masisi ko sa dami ng cards na to. Teka lang, sumatang ulo ko. So, ang dating anong ulit yun? 7 of Pentacles. Ang dating sa akin, ito na. Parang di niya mapagkakatiwalaan yung mga tao sa paligid niya. Mukhang mabait pagkaharap, pero pagtalikod niya masama pala. Parang binabackstab siya dito. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero mag-ingat sa mga backstabber kasi dalawa tao so hindi lang isa. Mag-ingat sa mga taong hindi nyo alam na may masamang motibo pala or may tinatagong inggit or galit. So in short, huwag masyadong tiwala sa period na to. Naglipha na nga ang mga taong hindi mapagkakatiwalaan.
Fake ba? Fake. Ngayon, Knight of Swords. Ito na yung bida natin. So, again, mag-iingat yung bida natin. Siya yun eh. Siya mismo to. Kasi may napipick up tayo dito minsan na ibang tao. Let's say, partner niya, or kamag-anak nyo, kapatid. Pero ito mismo yung bida natin eh. Siya to. Na may hidden enemies. Beware. So, ito, Knight of Swords. Siya pa rin yan. Ano meron? Ayan, naging pa. Tatlo yung clarifier cards. So, case-to-case basis. Kasi kung single siya ngayon, wag na siyang maasa sa ex niya. Kung attached pa rin. Mag-move on na siya dito. Kasi masasaktan lang siya. So, again, kung ex, attached pa rin yung iba sa inyo sa ex. Salute. Tumatama sa inyo yung description nitong lalaking to, or ito yung person nyo. So, case-to-case basis general reading. So, kung kayo mismo yung dinescribe ko kanina, malamang sa inyo yung reading. Ngayon, kung di tumatama sa inyo yung reading, ito yung ex-partner nyo. Ex-partner na lalaki or babae, kung extrovert, siya yung ex dito. So, again, case-to-case basis. Pero kung ito, siguro mga 25 to 39 years old, mga ganun. Pwede rin clue. Kalimutan kong banggitin. Teka, tinitingnan ko kung pwede pa ba. Pero kung ito yung nandito, di reconciliation mula sa ex. Kaya lang, ito yung kinaklarify natin. So, ang dating sa akin, mag-move on na lang. Pero kung ito yung nandito, di reconciliation. Kaya lang, hindi. Ngayon, di pa rin sila nagdugtong, Ano ba itong Nine of Swords. Teka. Dagdagan ko pa to ng isa pa. Kasi hindi ko masabi kung positive ba to o negative. Teka lang. Sumatang ulo ko. Anong asahan natin dito sa huli? Kasi mukha siyang positive. Kaya lang, paano ko siya gagawin positive to? Hindi magiging ganito siya.
Kasi maganda naman yung mga card. Eh di positive siya. Kaya lang, paano ko gagawin positive? Parang lahat yata ng ano, eh negative. So, ganun siya. So, from hopeless, magiging hope. Kasi, ang dating sa akin dito sa tatlong clarifier card, may someone yun na darating sa buhay ng iba sa inyo. Regardless kung ka-workmate to o hindi. Pero ang mahalaga, may pag-asa pa na tumibok ulit ang puso ng iba sa inyo. Lalo yung darating na tao dito na someone new ay mukha naman siyang friendly, cooperative naman siya. Kasi may tayo dito, 3 of Pentacles. Kumbaga maganda yung samahan. Dahil may teamwork. So yun, may chance, in short. Kakaroon ng chance yung mga single na may mamit sila. Na someone nyo, kumbaga, akala nila ba, wala nang pag-asa. Pero meron pa pala, yun yung dating. Kasi kanina hopeless. Sabi ko, paano gagawin positive? So yun. Paano siya naging positive ay akala nga nila wala nang pag-asa dahil parang ang dating nawalan na sila ng amor sa ibang tao or nawalan na sila ng gana makipagrelasyon kasi parang nagka-trust issues na sila. Pero dito may darating nga ito, someone new, probably new love interest. Ito kasi recovery, magiging recovery to, recharging, abundance. So pag abundance, hindi lang naman pera yan, kundi lahat na lang nais natin na maganda. So new career, money, new love life. So dun siya papasok ko. May pag-asa pa pala, akala na nga wala nang pag-asa, pero all of a sudden may mamimit ang iba sa inyo na magiging crush ninyo or baka magka-crush sa inyo. And that's it. Either ka-workmate yan or anyone na madali pakisamahan, in short. So ano bang pagkakasunod-sunod nito? Ganun. Ay, 34 minutes pala to. So dahil rumble na sila, wala nang nagdugtong yata sa mga sinabi ko. Kaya wala na tayong ano ba tawag doon, yung possible zodiac sign. Dito na lang tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Sabi, eclipse. Dance with your shadows. Discover hidden aspects of yourself in the darkness. Alignment. Teka lang. Ba't nang dumi? Align your energy crystals
can heal and amplify your intentions. At ang huli, protection. Create a safe space. Create a safe space. Within this circle, you are protected and empowered. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.